Hey there! Today, gusto ko lang i-share sa inyo yung documentation na gagawin ko on how I would do dry fasting, pero for 10 days only. Before that, fasting na kasi ako for 4 weeks. Last month yon, water fasting ang ginawa ko. So, it was my first time doing water fasting. So, nag-start ako sa 14 hours muna, tapos 16, 18, 20, and then nag-try ako one time ng 24 hours of water fasting. So, ang naging result nung 4 weeks na yon is I lost, kasi ang aking weight is 138 pounds. So, nag-lose ako ng 6 pounds. So, 132 pounds ako ngayon. Tapos, sa waist ko, belly fat talaga yung gusto ko matanggal. So, yun ang main reason ko sa pagfa-fast. And second, of course, yung aking health. Gusto ko matanggal yung mga, kung ano man yung mga nagbi-build up sa aking sa katawan ko nang hindi ko nakikita syempre internally. And yung plantar fasciitis ko, yung pagsasakit, pananakit ng heel ko, gusto ko siyang matanggal. And yung allergic rhinitis ko din, which happens during amihan season na sobrang nagpapahirap sa akin. So, gusto ko matanggal yung mga yan. So, those are my reasons kung bakit ako nag-fasting. So, going back, yung waist ko is 34 inches. So, nag-lose din ako ng 1.5 inch. So, 32.5 na lang ang waistline ko. Tapos, yung hips ko from 39 naging 37. So, 2 inches ang nabawas. So, tingnan nyo na lang dito sa yung fasting app na ginagamit ko to track my fasting and my measurements. So, bakit ko naman gustong i-track ang aking dry fasting? Kasi, sa mga nakikita ko sa YouTube, alam mo naman tayo, puro tayo YouTube, di ba? Mas mabilis daw ang dry fasting. And also, naisip ko rin kasi during pag water fasting kasi, pag umiinom tayo ng tubig, syempre, at mag-urinate tayo, nababawasan yung sodium, potassium, and magnesium natin. So ako talaga, kapag magugutom na ako, medyo manginginig na ako, yung pala nga, yung sodium and potassium, magnesium, bumababa sa akin. So, ang dry fasting kasi, because it's dry, hindi natin kailangan ng water, or any liquid, wala tayong iinumin. So, yung sodium, potassium, and magnesium, nandiyan lang sa body natin. Kaya, hindi nadideplete yung tatlong minerals na yon. Kaya, sa tingin ko, feeling ko mas okay sa akin yon. So, I'm going to find out kung okay nga sa akin dry fasting versus wet fasting or water fasting. Just a quick bio or profile ko para alam ninyo, kasi baka may nanonood na bata, may teenager or moms or senior. Ako po ay 44 years old, mother of 2. Wala naman akong mga maintenance like sa diabetes, high cholesterol. Normal po lahat ng aking yung blood sugar, normal po lahat. Ang talagang concern ko lang is yung pananakit ng heel ko, left heel. Tapos allergic rhinitis, malalaman ko yan pag amihan season. Siguro gagawa ko ng video about that kung nabawasan or nagkaroon nagkaroon ako ng relief sa rhinitis ko. Siguro I'll do a video ang peak kasi niyan January or February. Ang daily activities ko naman, cooking lang in the morning, baon ng mga bata, breakfast. Wala naman akong strenuous activities, tapos computer lang ako maghapon. So, madalas nakaupo ako. And mahilig ako sa carbs talaga. Yun ang naging challenge ko. Mahilig ako sa bread, pastries, sugar, sweets. Yan ang weakness ko. Pero, nakaya ko naman during nung fasting ko 1 month ago. Tapos yung 5th week ko pala, nagpahinga ako. Although, ang pahinga ko is hindi naman binge eating. Hindi pa rin talaga ako nagka-carbs, hindi ako nagra-rice, no potatoes or sweet potatoes. Tapos, nagbawas din ako ng sugar. Actually, ngayon, bawas na talaga. Siguro, very, very minimal lang. Hindi na ako nag-sugar sa coffee or sa hot chocolate, almond milk lang. So, yun ang profile ko. For you to find out, or for me to find out kung mas mabilis ang effect ng dry fasting at how I would feel versus doon sa water fasting. So, umpisahan ko yan, starting today, Sunday, 5:45 ang huli kong kakainin mamaya, or even before that, siguro 5:30, basta not beyond 5:45. Tapos bukas na ulit, Monday. Hi guys, good morning. Today is the second day nung fasting ko, dry fasting. It's actually afternoon na. Nag-18 hours of dry fasting ako. And then, kasi dumating yung pinsan ko from abroad, tapos nagyaya siya ng Buddha fight.
dito sa tito ko. So, dahil dry fasting ako, umabot naman ako kasi ang end ng fasting ko is 11:45. So, kumain kami at around 12:15. Pero, hindi ko naman binigla, hindi ako nag-rice. But, because mali pala yung kinain ko, na-realize ko mali kasi kaya ngayon kumukulo yung tiyan ko. Masakit siya actually. Kasi dahil 18 hours na walang kinain, walang laman ng tiyan ko, maski na water. Tapos kumain ako bigla na, inuna ko naman yung gulay, talbos ng kamote. Tapos kumain ako ng 2 pritong galunggong. Tapos chicken, inadobo yung chicken, and then guyabano. So, chicken siguro 3 maliliit na slices, 2 galunggong, tapos half slice nung guyabano, tsaka konting talbos ng kamote. Ngayon, kumukulo yung tiyan ko, isigmura ako. Na iniisip ko kung anong dahilan. Siguro hindi lang basta, siguro number 1, nabigla. Number 2, siguro yung major reason kasi oily, na-realize ko oily yung kinain ko na galunggong. Tapos, syempre naprito siya sa refined oil. Yun, palagay ko yung oil. Tapos yung chicken, dahil protein siya at walang kinain, walang laman yung tiyan ko, nahirapang mag-digest yung tiyan ko dahil sa protein, sa meat. So, siguro dapat, nagtingin-tingin ako sa Google, sa YouTube, dapat pala broth muna yung inuna ko. Siguro dapat vegetable broth. And slowly lang yung pag-inom. And by the way, binrake ko yung dry fasting ko with water with a little bit of salt. Yun, dapat konti-konti lang. Ngayon kumukulo yung tiyan ko, masakit siya actually. Isipin ko pa observe ko pa kung kaya ko until tomorrow, 3rd day tomorrow of my dry fasting. So, hintayin natin. Hey there, this is my 4th day of fasting. Pero kahapon, Wednesday, kumukulo pa yung tiyan ko. Masakit pa yung tiyan ko. Konting kain ko lang. Ang kinain ko kahapon is half pear, yung peras, and then dragon fruit. Tapos uminom ako before that, yung vegetable broth. Nagpakulo lang ako ng celery, carrots, onion, konting ginger, garlic, and dash of ground pepper. Wala kasi kaming peppercorn. So yun, tas konting salt lang. Inuna ko yung broth, tapos vegetable. So soft lang yung kinain ko kahapon. Tapos kumulo pa rin yung tiyan ko, pero mild na lang, pero sumasakit-sakit pa. So, iniisip ko kung itutuloy ko pa siya, kasi parang hindi mga maganda yung effect sa akin. Kaya ngayon, 4th day, I decided na, stop ko na. So, naka 3 days lang ako ng dry fast, and ngayon, 4th day, water fasting na lang. So, hindi ako uminom pa rin ng water until this morning lang. So, yesterday, dry fast pa rin yun. Tapos, nag-end lang kanina ng 8 o'clock, supposedly 8 o'clock, pero na-push kasi nagluluto pa ako ng breakfast. Kaya, nag-breakfast na ako ng around past 8, 8:30 or before 9 a.m. Tapos yun, kumain na ako ang kinain ko is omelette with mushroom, tomato, onion, onion leeks, and konting milk, and parmesan cheese doon sa omelette ko. Tapos nag-coffee na rin ako without sugar but with almond milk. And so far ngayon, okay yung feeling ko, okay yung pakiramdam ko, hindi na masakit yung tiyan ko. So observe ko na lang until 10 days. So I'll be back on the 10th day. Para ma-update kayo kung anong difference talaga, no? Dry fasting sa wet fasting, based on my experience. Hello everyone! So today is the last day of my 10-day fasting challenge. So nag-start nga yung aking dry fasting noong August 20. From 20 hanggang 23, tumagal lang siya ng 3 days. So yun na-share ko sa inyo, sumakit nga yung tiyan ko, yun ang naging result sa akin. Kasi mali yung kinain ko. Kaya, nung 4th day, kahit gusto ko man siyang ituloy, parang every time nakakain ako kahit na fruit lang siya and small portion, talagang
nag-iiba yung timpla ng sikmura ko. Kaya hindi ko na lang siya tinuloy. Maybe it's not for me. Kaya nung day 4 onwards hanggang this morning, fasting, water fasting lang yung ginawa ko. So, yun naman kasi nakasanayan ko the past month, water fasting. So, ano ba yung mas madali? Dry fasting or water fasting? In my case, dahil nga naka 3 days lang ako sa dry fasting, mas prefer ko yung water fasting. Medyo madali in a sense yung dry fasting kasi wala kang iisipin kakainin. Hindi ka inom ng tubig. And kahit hindi ka mag-exercise, actually for me hindi siya advisable na mag-exercise, magpapawis kasi nga hindi ka umiinom ng tubig tapos magpapawisan ka pa, baka lalo kang ma-dehydrate. So para sa akin, water fasting pa din kasi makakapag-exercise ako, tsaka lalo na dito sa Pilipinas, mainit, so we sweat a lot. Kaya mas mainam na nagre-replenish natin yung water na lumalabas sa atin. Kaya mas prefer ko yung water fasting. So itatry ko pa ba yung dry fasting? Well, maybe, kasi naka 3 days lang ako, parang hindi ko siya talaga na-maximize yung time na dapat tama yung kakainin ko or i-break ko pag nag-end na yung water fasting ko. Siguro aayusin ko lang. Kasi nagkamali kasi ako nung binrake ko yung dry fasting. Yun pa yung isang medyo mahirap sa dry fasting. Hindi mo siya basta i-break ng any kind of food because wala nga laman yung tiyan mo. Dapat liquid lang like vegetable broth or beef broth or meat broth. Hindi basta agad kakain. Unlike sa water fasting, pwede kang kumain kaagad. Pero yung tamang pagkain. So yung dry fasting ko, it run from 16 to 18 hours. Ganun lang siya. Hindi ko siya tinuloy-tuloy pinahaba kasi nga hindi ko pa siya na-try before. So hindi advisable na i-try mo ng matagal. Kailangan konting hours lang. So sa akin, 16 to 18 hours only. And yung water fasting ko naman, from 16 to 18 hours, pero nag-try din ako ng 20 hours, once lang yon, and then 24 hours. And then, nagkaroon din ng, hindi naman siya cheat day. Sabihin na rin natin cheat day kasi nung August 22, nagyaya yung pinsan ko na bagong dating galing abroad. Nagyaya siya na boodle fight. So, hindi naman ako, yun yung time na, time na nagda-dry fast ako. Doon yung time na sumakit yung tiyan ko. Pero konti nga lang yung kinain ko, kaso mali yung inumpisahan kong pagkain. So, yung nung water fasting naman, August 26, birthday naman niya. So, nagkaroon ng konting gathering dito sa bahay. Binrake ko yung fast ko. Kumain ako ng carbohydrates, which is pansit. Pero konti lang rin. Siguro mga 5 subo lang ng pansit. And then, konting cocktails ng gabi na. And then, yung potato chips. So, yun. Konti lang din yung potato chips. Na-control ko naman yung kain ko kasi nasanay na yung tiyan ko na konti lang yung laman tsaka madali na ako mabusog. So, konti lang yun, kaya lang hindi healthy. Iba kong kinain kagaya ng cocktail drinks and yung chips. Tapos, dahil pagod kami, puyat, the following day, hindi ako nag-breakfast. That was August 27. Tinatamad kasi ako kumain. So, tsaka hindi naman ako gutom. So, instead na kumain, mas prefer ko talaga matulog kasi natapos yung gathering namin ng about 2 a.m. na. So, puyat, pagod, I'd rather sleep than eat. So, natulog ako, kumain na lang ako ng bandang 3 p.m. So, that was 20 hours of fasting. Tapos, nagkaroon din pala ng isang araw na kumain kami sa labas ng anak ko. So, twice lang ako rin kumain that day, kaya lang yung first meal ko was KFC. So, medyo gutom ako. Wala kasi ako dalang salt water with salt. Kaya ang kinain ko is yung sisig. Yung rice bowl, sisig sa KFC. So, yun, rice pa rin siya. Kaya, carbohydrates. So, doon sa 10 days na fasting ko, although healthy lahat ng kinain ko, andi dito lahat ng kinain ko. Merong corn, egg, merong tofu, merong avocado, andyan lahat. And meron din namang na hindi healthy, pero very minimal lang. Like yung potato chips, cocktail drinks, rice, tapos konting chocolate, although dark chocolate naman siya. And yun, napuyat din ako kasi importante ang tulog kapag nagfa-fasting tayo. So, all in all, ang fasting para sa akin is water fasting pa rin. Try ko ba yung dry fasting? Maybe. Pag-iisipan ko. So, ang resulta, from 132 na ako, kasi naging 138, then naging 132 nung 1 month fasting na ako. Tapos, nag-start ako nitong
10 days of supposedly dry fasting, nag-lose ako ulit ng 2 pounds. So, 130 na ako. So, from 138, naging 132. Ngayon, winay ko yung sarili ko kanina umaga. It's 130 pounds. So, okay na din yung 2 pounds kasi nga may mga konting, may konting puyat, tapos may iba akong kinain na hindi healthy. Carbohydrates, tapos yun. And yung waist ko naman, 32.5 siya nung bago ako na-start ng 10 days. Ngayon, bumalik siya, naging 33. Naging 33. Okay lang yon. Tutuloy-tuloy ko pa rin ang fasting. Tapos, yung hips ko naman, bumaba pa rin siya. So, from 37 inches, naging 36 inches. So, yung waist ko, nag-increase ng 0.5, pero yung hips ko, bumaba siya ng 1 inch. So, hindi ko alam bakit ganun. Siguro yung fats talaga nasa hips ko. No? Pero hindi naman malaking balakang. Anyway, so yon ang journey ko sa aking 10 days of fasting. Hindi talaga to dry fasting kasi mas mahaba pa rin yung water fasting ko. 3 days lang yung aking dry fasting. So, kung para sa inyo to, malalaman ninyo, syempre kung di mo itatry, hindi mo malalaman if this is for you. Pero if you're the one who's thinking about going into fasting, mag-start ka muna sa konting hours, 8 hours, then i-increase mo siya, 10 hours, 12 hours, hanggang sa makasanayin mo na siya na konti lang yung laman ng tiyan mo. And most importantly, drink lots of water. And when you eat, do it right. Veggies first, protein, and then oil. And huli mo na yung carbs. And mas maganda, no carbs at all kung kaya mo. So, yun lang ang aking journey. And if you like this video, if you have more questions about fasting, kung ano experience ko pa, just comment down below. And if you like this, just hit that thumbs up button and hit the notification icon if you want to get notified sa mga videos na i-upload ko pa. Alright? So, have a great day. Bye!